Hallelujah. Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself." Pwede po tayong tumayo para manalangin sa ating Panginoon. Sige po, para mawala-wala rin yung antok natin. Sinong inaantok? Wala. Sige po. Hallelujah. Tayong lahat ay po manalangin. Lord, hallelujah. Una sa lahat, Ama, dinadakila ka namin, Panginoon. Pinupuri, Lord, sa bawat oras, sa bawat araw, Panginoon, na binibigay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito, Panginoon. Maging sa pagdating namin dito, Panginoon, alam namin, Lord, na Ikaw ang nag-guide sa amin, Panginoon. Alam namin yung conviction ng Holy Spirit, Lord, ang siyang nagdala sa amin dito, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang mensahe mo, Panginoon, ay hindi masayang, Panginoon. Bagkus, Lord, ang puso't isipan namin, Panginoon, ay matutong tumanggap, matutong makinig, at matutong, Panginoon, sumunod. Dahil ito ay salita mo, Panginoon, at lahat kami na nandito, Panginoon, ay nag-aaral ng iyong salita. Kaya, Panginoon, Ikaw yung manguna, at Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay, Lord, ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makaunawa ayon sa iyong kalooban. Salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po muli natin. Ito po, tayo na umupo ulit. So yun nga po, ang topic po natin for tonight is the greatest commandment. Hallelujah. Kadalasan, ang alam lang ng iba, di ba, mga 10 commandments. Pero, alam nyo ba na natutupad yung buong command dahil lang sa isang command? Ano po kaya yun? Kaya minsan, naman po, na nakakalimot ang tao na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. Sabi nga sa mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, these three remains, faith, hope, and love, but the greatest is love. So dito yung hindi marunong magmahal. Ito yung tinanong ng mga Pariseo, mga teacher of the law, tinanong ang Panginoong Hesus upang subukan siya kung ano ba yung pinakamahalagang utos. At ang sinagot ng Panginoon ay ito, mahalin mo ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So yun yung una. Tapos binanggit niya yung pangalawa, which is mahalin ang iba, ang kapwa, na tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi pwedeng mauna yung sarili at ang kapwa. Kailangan, dapat mauna po ito. Mahalin natin ang ating Panginoon. Now, paano mo matututunan o malalaman yung totoong pagmamahal kung hindi naman tayo nagbabasa o nakikinig ng salita ng Panginoon o hindi natin napapag-aralan? Kaya minsan, yung meaning ng love nag-iiba. Tama po ba? Sa halip na ang pinanggalingan ay ang ating Panginoon, pero pag lumalabas, iba na. Minsan, mahal ang Lord, pero pagdating sa kapwa at sa sarili, nawawala. Minsan naman, mahal yung kapwa at ang sarili,
pero nakalimutan na ang Panginoon. Hindi po pwedeng ganun. Amen po? Kaya tonight, tuturuan tayo ng ating Panginoon according sa kanyang salita. Hallelujah. Yan. Mababasa mo sa Google, pwede yung i-Google, yung definition ng love. Ito. Sige, basahin natin sabay-sabay. An intense feeling of deep affection. So yan yung nakalagay kapag sinerch mo o pinag-aralan mo kung ano ba yung meaning ng love. So feeling daw at ano yun, deep affection. At makikita po natin dito, hallelujah, na mayroong klase ng pag-ibig. I know, familiar na ang iba dito. In Greek words, ito yung 4 na klase. Pero marami pong klase na tinutukoy. Pero ito yung kadalasan at sinasabing biblical na klase ng love. Ang isa, basahin po natin. Itong tinatawag na storge. Pamilya, yung pagmamahal sa pamilya. Pila o phileo love. Ito yung pagmamahal sa kaibigan. Pangatlo, yung eros. Ito yung pagmamahal sa passionate, sa partner, asawa. May mali po ba dito sa tatlo? Wala po. Walang mali dyan. Amen po. Yan ay pagmamahal. Amen po, nagaling sa Lord. Pero yung pinaka greatest, amen po, na gusto ng Panginoon na magawa din natin, na may apply natin itong last. Yan. Agape love. Which is, ano po ito? God's love or selfless love. At yan po yung pinatunayan at ginawa ng Lord. Kaya po tayong lahat ngayon ay nandito. Yung famous na verse, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. So yan ang ginawa ng ating Panginoon. In your opinion, sa'yo lang po ito ha, opinion lang po natin. Yan, in your opinion, love is feeling or a choice? Nagkulang. Feeling lang po ba natin to or choice natin? Oh, sige, mamaya na po natin sagutin. Ang pag-aaralan natin dito ay hindi lang love sa mga partner or anything nga. Ang pinaka-main focus po natin dito ay general. Amen po, na pagmamahal na galing sa ating Panginoon. So, sa opinion mo lang yan ha. Ikaw na lang yung sumagot mamaya. Yan. Hallelujah. May nagsasabi na ito ay nararamdaman at mayroon man nagsasabi na ito ay pinili mo. Anong sinabi ng sikat na kilala po natin to? Si Billy Graham, influential American evangelist. Madalas makita natin to sa YouTube. Napaka-powerful na servant ng ating Panginoon. Sabi niya, love is an action and a matter of will, not just a feeling. And the true love is selfless and demonstrate through action, not words. So para sa kanya, ito ay action at ikaw mismo yung pumiling gawin, pinili mong gawin, at ano sabi dito, hindi daw feeling lang. Baka feeling mo lang mahal mo. Ang feeling po, nagbabago. Tama po? Maaring ngayon, okay ka, nabukasan, iba na. Nagbabago po yan. Pero ang decision, hindi po yan magbabago kung yung talaga ang naging decision mo. Pero hindi po
Tingnan natin yung sinasabi ng Bible. Sa 1 John chapter 3 verse 18. Sige, tingnan natin. Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. So ito tinuturo ni John the Beloved. Sabi niya, huwag daw tayong magmahal sa pamamagitan lang ng salita. Sa sabi-sabi lang. I love you with the love of the Lord. Paglabas doon, sinisiraan mo pala. Ano nangyari? Pag nasa church, I love you with the love of the Lord. Pag naman nasa labas na, wala na, kaliwali na. Sabi naman ng isa pang pastor, si Chip Ingram, American pastor, sabi niya, love perseveres not because the other person deserves it, but because God never gave up on you either. Amen po? Kaya minsan, hallelujah, minsan ba naisip natin na anong karapatan natin para hindi mahalin ang kapwa mo kung ang Panginoon mismo minahal tayo? Kahit hindi deserving yung kapwa mo, amen po? Ang tanong dyan, tayo ba ay deserving sa pagmamahal ng ating Panginoon? Pero ang Lord, amen po, nagsakripisyo siya para po tayo ay maligtas. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya sa 1 John chapter 4 verse 20, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. So, tinupad na niya yung main verse natin na mahalin ng Panginoon, pero mahalin din natin yung kapatiran. Amen po? For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Kaya po, diyan pa lang, kung hindi daw natin kayang mahalin yung kapatid natin na ating nakikita, nakakausap, nakakasama, kung di natin yun kayang mahalin, ngayon ang tanong, paano mo pa mamahalin yung hindi mo nakikita? Na nararamdaman mo lang. Sino po ito? Ang ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Praise God. Kaya yung katunayan na talagang tayo ay totally totoo ang pagmamahal sa kapwa, amen po, ay nakikita mismo sa ating ginagawa at hindi sa sinasabi. Amen po? Hallelujah. Kaya po, sinabi sa Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. Basahin natin. While we were still sinners, Christ died for us. Kahit na hindi tayo deserve mahalin. Amen po. Kahit lubog, nalulunod ka sa kasalanan, ang Panginoon tinanggap tayo. Naunawa mo ba natin ito? Minahal tayo ng Lord. Nag-sacrifice siya. Hindi lang sa mga hindi sa mabubuti o sa mga banal, pero sa lahat wala po siyang pinili. Amen po. Pero hindi po ibig sabihin noon na tayo ay maging ano yung tinatawag na tawag doon? Maging kampante ba? Minahal tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Lord. Ang sabi niya, para magkaroon tayo ng eternal life. Ibig sabihin po, ang purpose ng Panginoon ay para po tayo ay iligtas. Hindi yung tinanggap tayo ng Lord, amen, o kahit na sino man tayo, pero may purpose po ang ating Panginoon, which is yung baguhin po tayo. Dahil ayaw ng Panginoon na na tayo ay mapunta sa, alam niyo na, sa dagat-dagatang apoy. Pinakita sa atin ng Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng
Panginoong Yesus kung papaano lumakad. Amen po, kung papaano yung tamang pagsunod sa Diyos. Especially tamang pagmamahal sa kapwa. Hallelujah. Praise God. Yan. God is the only source of love. Yung tinutukoy po dito ay ang agape love or unconditional love. Hindi natin matututunan ang magmahal kung walang nagturo po sa atin. Amen po? Hallelujah. Kung hindi natin na-experience ang isang bagay, paano po natin masasabi na alam natin ito? Sino ang source? Isipin natin, sino ang source of love? Bakit natuto ako na mahal? Isa lang po ang source, ang ating pong Panginoon. Amen po? Love originates from God because God is love. Yung meaning pala talaga ng love ay ang Diyos mismo. Nakunawa po ba natin ito? Hallelujah. So, ibig sabihin po, walang binanggit dito na paligoy-ligoy. Diretso, God is love. So, kapag ang isang tao pala ay hindi matututo na magmahal, ibig sabihin, wala din ang Diyos sa kanyang puso. Amen po? Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Humans love others because God first loved us. Mababasa natin yan sa 1 John 4:19. Now, we love because He first loved us. So, minahal ka, and then natuto ka rin magmahal. Amen po? Sige, sabihin niyo sa katabi niyo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Yung tunay ha? Yung tunay po ha? Hallelujah. At sinabi, makikita natin dito sa Galatians chapter 5 verse 22. Love is manifestation of the Holy Spirit. Makikita nyo dyan sa Galatians 5:22, ang unang-unang sinabi, nandiyan po, sinabi ng sa Galatians 5:22, love. Basahin nga natin at i-DJ. Bakit na wala yung verse? The fruit of the Holy Spirit is, unang binanggit doon, love. So, ibig sabihin, ang banal na spirito kapag nasa atin, yung kanyang bunga ay love. So, sa kanya pa rin nanggaling. Amen po? Kaya, magtataka kayo sa mga nagsasabi na may sariling opinion ng pagmamahal. Marami mga may sariling way. Ganito ang love. Hallelujah. Huwag po tayo maniniwala sa sasabi-sabi lang. Amen? Tingnan natin kung ano ang opinion ng Bible. Hindi na importante yung opinion natin o kung sino man. Ang importante yung opinion na sinasabi ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Sige po, ibalik natin ng DJ. Tapos na yan. Praise God. Sino dito yung naghahanap ng loved ones? Lovebird. Yan. Hallelujah. Sige, basahin po natin. Parang yung mga single dito, gusto yata yung topic natin. Pero, God commands us to learn how to love. Because this is the only way that will never fail. Because love is God who never fails. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Yung buong command na magagawa mo yun kung gagawin mo lang ito. Sa tingin mo, kapag minahal mo yung kapwa mo, masisiraan mo? Sasaktan mo?
Iba yata ang klase yun. Meron akong naririnig na kanta eh. Yung sikat na yan. I love the way you lie. So, parang ano yung nakarelate. Nakarelate din ako yung nakatingin na yung asawa ko. Puri na paano, pakakain mo natin yung Panginoon. Pero kung hindi mo nang naramdaman ang pagmamahal ng Lord, imposible na matutunan mong mahalin ng partner mo or kung sino man. Tama po? Kasi siguro isusuko mo na. God command us to learn how to love because this is the only way that will never fail. Ito daw yung isang paraan sa lahat ng sitwasyon po. Ang i-apply nyo dyan, love. Sigurado, hindi po yan mag-fail. Amen po? Naniniwala po tayo doon? Follow the way of love. Yan daw yung secret ingredients. Hallelujah. Kaya pag, di ba, kapag mga ayaw na ayaw mo na sa boss mo, sa trabaho mo, amen po? Mahalin mo na lang. Pag binahal mo yan, magugustuhan mo na yan. Pag binahal mo yung trabaho. Tama pa? Sa ministry, kapag hindi mo yan sinamahan ng pagmamahal, ewan ko lang kung palagi kang maka-attend. Sigurado mababaliwala sa'yo yung pagsasamba. Tama pa? Hallelujah. Praise God. Gaano ka-importante na matutunan natin i-apply ang pagmamahal sa lahat ng ating ginagawa. Yan. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Dinagdag na yung 8. If I could speak all the language of earth and of angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. So, nakita nyo? Tinuturo ni Paul na even siya ay nakakapagsalita ng language ng mga angels, speaking in tongues. So, grabe na to, ang gift na to. Pero kapag daw, wala yung love doon, para daw siyang gong or clanging cymbal, sabog yung tunog. Ibig sabihin, walang kwenta. Magagawa pala ito without love. Ibig sabihin, amen po, pwede kang nasa ministry, naglilingkod sa Lord, na magagawa mo yung bagay na to. Pwede yun, na hindi niya minamahal. Pero ang resulta, baliwala. Kaya po tayo na nandito, amen po, hallelujah, lagyan niyo po ng love para hindi lagi nakamurot. Para hindi po tayo tinatamad. Siguro, yung ingredients ng love ay hindi nakalagay. Amen po? Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Kasali po ako. Amen? Praise God. Hallelujah. If I had the gift of prophecy, wow. And if I understood all God's secret plans. Grabe to. Kung meron siyang gift daw ng prophecy, mahuhulaan ko. Tulad nung nanguhula doon sa YouTube sa Pilipinas. Nahulaan niya ng mga bagyo. Ano po? Even kaya mo yung gawin. At even alam mo yung sikreto ng Lord. Or, napakagaling mo, knowledgeable. Wow. Pero kung wala dyan, ang pagmamahal, ano sabi dito? But didn't love others, I would be nothing. Diba? So anong mas maigi na pag-aralan natin? Pag-aralan natin ng ano? Pag-ibig. Praise God. Hallelujah. Kahit pa ikaw ay may pananampalataya na kaya mong i-move ang mga bundok. Grabe to. Pero kung wala din dyan ang pagmamahal, wala rin daw po kwenta.
Ganun ka-importante ang topic na to, na love. Hallelujah. Praise God sa topic ko. If I gave everything I have to the poor. So kanina, knowledgeable ito naman, giver. Kanina may nag-exhort ng tithes. Kahit pa tayo ay tithers or palagi na nagbibigay para sa Panginoon, if I give everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it, but if I didn't love others, I would have gained nothing. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kahit pala tayo ay giver, at grabe ang sacrifice mo para sa Lord. Pero kung wala dyan yung pagmamahal, wala ka rin mapapala. Ayan yung binanggit po kanina sa verse 8 na to. Love never fails, but where there are promises, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. It means lahat po ng yan ay mawawala. Pero mayroong isa na kailanman hindi mawawala. Yung love, which is yung ating Panginoon. Amen. Kaya tonight, hallelujah, pinapaalala ulit ng Panginoon sa ating lahat na huwag natin kakalimutan kahit na palagi nang nasasabi itong word na to. Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Amen po? Sino nangangarap maging pastor, preacher, evangelist, teacher? Una po nating pangarapin kung paano matutong magmahal tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. Amen po? Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Now, binigyan tayo ni Paul ng ito talaga biblical na meaning ng love. Alam po natin yung verse na ito. Hindi po yung kung saan-saan natin kinukuha. Paul provides us with a definition of biblical love. Listing some things that love is, kung ano daw yung love, and others that it is not. So binigay ng ni Paul na ganito ang love at ganito naman yung hindi. Ayan, titingnan po natin sa... Ready na po tayo? Excited na po tayo? Amen. Amen? Kasi kung makikita niyo po yung kung pag-aaral natin ng 1 Corinthians, marami doon on that time na feeling nila na ganun yung pagmamahal. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, may asawa, asawa ng may asawa. Po. So, tinuro ni Paul, hindi ganyan. Ganito ang pagmamahal at hindi ganito. So, yun yung sinabi ni Paul sa mga believers na po ito sa 1 Corinthians. So, ito yung sinabi ni Paul. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Love is patient, love is kind. Yan. Yan ang unang binanggit po ni Pablo. Take note na, si Paul po ay hindi nag-asawa. Alam po ba natin to? Amen. Mas pinili ni Paul na maging single. Amen. Sino dito yung gustong maging single na lang forever? Hindi po tayo single, ha? Dahil tabi na po tayo sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Sabi ni Paul, sa opinion niya, nais daw sa ano niya na ang lahat ay maging katulad niya. Pero sabi ni Paul, ang iba ay merong mga gift na which is yung mga partner. Kaya po yung partner natin, yan po ay regalo ng ating Panginoon. Amen po? Gift from God. Treating others with care and consideration. Ito po yung nakita ko na mismong, hallelujah, remaining calm when facing difficulties.
delays or annoying situation, mindset, and behavior during that waiting period. So ito yung ito yung pagmamahal na binanggit sa verse 4 na sinasabi dito na magkaroon tayo ng care at magkaroon ng konsiderasyon. Kalma lang kapag mayroong mga difficult na situation. At ang sabi po dito, yung ating pag-uugali. Minsan, pag may mga bagay po tayo na hindi agad natin makuha, sino dito yung parang gusto na magwala agad? So, hindi po yung act ng pagmamahal. Amen po? Sinabi naman ni Paul, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Envy, katulad po yan ng jealousy. Jealous or insecure about something. Excessively high opinion, bragging on their own accomplishment. So, ito yung isang bagay na hindi nag-a-act ng pagmamahal. Amen po? Nakita nyo yung iba yung ugali dito? Wala mag-amen na. Amen. Praise God kung wala po dito yung ugali natin. Konti lang, muntik na. So yan sinabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, hindi daw dishonor others, it is not self-seeking. Ang ibig sabihin na bring someone shame or disgrace, concern for oneself. Kung mahal mo isang tao, hindi mo chinichismis. Hindi mo ipinapahiya. Amen po? At lalong dapat hindi ka concern lang sa iyong sarili. So yun po yung sinabi ni Paul na tama at biblikal, totoong pagmamahal. Amen po? Sige po, palampakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po ba tayo? Meron pa. It is not easily angered. Yan. Oh, marami ng tinamaan dito. Kaya pa? Noon yun. Dumatay na lasing ng asawa. Ay, Yan. It keeps no record of wrongs. Ito, kadalasan. Grabe. Meron akong narinig na kwento na mag-asawa na naghiwalay. Tapos nagpapaalam. Pagdating dun sa annulment, sinabi ko nung dahilan. Sinabi nung lalaki yung dahilan at yung dahilan ng babae, hindi daw niya maintindihan. Nung sinabi ng babae, 2018 pa, 2009 pa, hanggang ngayon, nakasusulat yung pagkakamali ng lalaki. Kabisado, mula yung kanilang pagkikita. Nakalimutan na ng lalaki pero kumpleto pa rin na alam ng babae. Amen? Huwag po kayo magagalit sa mga babae. Praise God. Totoo ba yan mga lalaki? Mga takot sa asawa. Wala taong kapi dito So, ang totoong pagmamahal, sabi mo dito, it keeps no record of wrongs. Hindi nagsisave ng mga mali. Irritable or short-tempered, sabi dito, decision to forgive and to not bring up past mistakes, which is a key part of reconciliation. Alam niyo po, kung hindi natin matututunan yung pagpapatawad, kung yung naging kasalanan sa'yo, dati pa, noon pa, single ka pa, o ngayon matanda na tayo, nandun pa rin yung kasalanan na nagawa sa'yo, paano mo masasabi na at peace tayo? Amen po?
Paano mo nasasabi na marunong kang magmahal kung hanggang ngayon kinikip pa rin natin yung mga masamang nagawa sa atin? Amen? Kung ang Panginoong Hesus nga pinatawad tayo, sino po tayo para hindi magpatawad? Tama po ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, doon sa kanyang sa tinulungan niya tayo, tinuruan tayong manalangin. Kung hindi natin patatawarin ang mga nagkasala sa atin, hindi rin niya tayo papatawarin. Ganun katindi kapag hindi mo natutulong magpatawad. Amen po? Lahat ba tayo dito marunong magpatawad? Amen? Sinong hindi pa? Pagpepray natin dito sa unahan. Praise God. Mamaya po. Yan. So yan yung mga binanggit ni Paul na meron pang isa. At ito, I know, hallelujah, I know ito, marami ang ganito. Sa church or kahit saan man. Sabi niya sa verse 6, love does not delight in evil, but rejoice with the truth. A wrong application might involve tolerating or encouraging sin and unhealthy behaviors in others out of a desire to be non-offensive or inclusive. Sabi dito, rather than speaking the truth in love to guide them toward a right path. Kung talagang mahal ka ng isang tao, dadalhin ka at tuturuan ka kung ano yung tama. Amen po? Amen. Hindi ka hahayaan na maligaw. Minsan, praise God, nagiging kadalasan nangyayari to na pag may napapala ang isang tao, kahit magkamali, sige lang, okay lang. Nagiging anong tawag doon sa English? Hindi ko mabanggit na. Nako-compromise. Ano po? Hindi po ba nangyayari? Di ba nangyayari po ito? Sabi ni Paul, hindi daw yun ng pagmamahal. Yung tinotolerate mo yung isang tao, maging okay kayo, di ba? Maging okay lang kayo kahit na alam mo na hindi tama. Ano po? Okay lang yan. Pwede yan. Walang problema dyan. Huwag lang magalit sa'yo. Yun po yung pagmamahal. Ang tinuturo ni Paul does not delight in evil. Amen po? Amen. Rejoices with the truth. It means, sinasabi ni Paul sa bawat isa po sa atin, lahat po, amen, na hindi dapat tayong marunong kumonsinti sa kapwa. Kung mahal mo isang tao, i-relate mo. Tutulungan mo. Tuturuan mo. At tutulungan mo yung magbago. Ganun po yung ginawa ng Panginoon. Tinanggap tayo sa kung sino man tayo. At unti-unti niya tayo binabago. At ang pagbabago na ginagawa niya ay yung in-apply niya yung love. Because love never fades. Pakpakan po muna natin sa atin. At praise God. Kung malapit na po tayong tapos. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. It means, ito po yung last, maintaining a positive attitude even in difficult situation. Kung protektahan mo, pagtitiwalaan mo, di ka nawawala ng pag-asa at marunong kang magtiyaga, which is positive attitude kahit na anong sitwasyon. So yun po yung kabuuan na itinuro ni Paul about love. Alam po natin? Praise God. Pwede po natin balik-balikan yung verse na to at i-meditate. Huwag na po tayong makinig sa payo ni Poncio Pilato o kung sino man nagpapayo sa iyo na kung ano ang love. Biblically po, ito po yung tingnan natin at yun po ang i-apply natin. At syempre, kung nandun man tayo sa part na ganito, makikita natin kung talagang ina-applyan ka ng love o hindi. Amen po?
Yan, yung patunay. Si Paul mismo ang nagsabi. Praise God. Kaya po, bakit tinuturo natin ito? Kasi pag sinabing natin na mahal natin ang Lord, pero di naman natin alam yung meaning ng love, paano masasabing mahal mo ang Panginoon? Tama ba? Kumakanta ka para sa Lord kasi mahal mo ang Panginoon. Kaliwali na kayo dyan, basta mahal ko ang Lord. Ganun ba? Ang tinuturo ng Panginoon. Tinuturo ng Lord. Hallelujah. Kung mahal mo siya, mamahalin mo din ang iba. Praise God. And that is the conclusion. Love for God is not just an emotion, but an action. A genuine love leads to obedience to His will. Hallelujah. And to love others as you love yourself is fostering humbleness and peace to create strong relationships. So, ito yung tinuturo ng Panginoon po sa atin. Hindi ito isang emosyon, pero kailangan makikita in action at genuine. Hallelujah. At ang kaakibat po nito ay ang pagsunod sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag sumusunod ka sa Panginoon, pagpapatunay yun na mahal mo talaga ang Panginoon. Amen po. Kung nahihirapan po tayo sumunod, ang gawin po natin ay pag-aralan yung mismo na ang connection natin sa Panginoon, ang relationship natin sa Panginoon ay lumaki. Kapag po nangyari yun, na maging na mahal na natin ang Lord, madali na po tayo doon sa pagsunod. Amen po? Amen. Makakasunod na tayo. It means, kaya pala hindi pa minsan tayo makasunod, ang connection pala natin sa Panginoon ay malayo pa. Wala pa yung fear of God, wala pa yung concession, wala pa yung pagmamahal mo sa isang tao na ayaw mong masaktan. Amen ba? Di ba kapag mahal mo yung isang tao, ayaw mong saktan, ayaw mong magsinungalingan. Ganon din po ang Panginoon. Amen po. Lalo. Kaya ang pagpapatunay po nito ay ang pagsunod. Hallelujah. Praise God. Amen? Amen. Agree po tayo doon? Amen. 2 John chapter 1 verse 6. And this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Nabuo na yung ating main verse. Amen po? Palakpakan muli natin ating Panginoon. Praise God. Nabuo na. Mahal mo ang Lord, sundin mo ang kanyang pinag-uutos. At mahalin mo din ang iyong kapwa. Ito yung binabanggit dito. Lumakad tayo ng may pag-ibig. Praise God. Yun lang po yung mensahe ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon.